Kapag na yun, yung bato na yun gumalaw, siyempre lalabas siya. Eh may tubo. Doon nagbarado, napakasakit doon. Interestingly kapag bigla kang pumayat, nagkakaroon ka rin ng gallstones. Kapag hindi masakit, eksakto nagpapa-ultrasound ka lang, nakita, kahit na walang gamot o kahit na walang surgery, okay na okay. Pero kapag ngayon may sakit na, nako usually, nire-recommend ng mga doktor, surgery. Kumusta mga kababayan? Welcome sa isa namang episode ng Medico.ph at ngayon pagbibigyan namin ang request ng marami sa inyo na topic at yon ang tinatawag na gallstones. So as usual, nandito ang ating medical director si Dr. Anthony So para magbigay kaalaman sa atin. Doc, dating gawi, diretsahan po. Yes. Ano itong mga gallstones? Okay, so ang gallstone, pinikli yun gallbladder stone. Ang gallbladder is abdo. So sa loob ng abdo, may mga bato, maliliit. Pero minsan may ganyan kalaking bato. Kasi ang abdo, lumalaki. Pwede nang ibala sa tirador, Doc? Oo, laki pa. Laki. Maraming nako-confuse pag sinabi kasing bato, ang alam nila bato kidney, Yes, diba? yes, And yes. kidney stones. Ano po bang pinagkaiba ng bato sa abdo? Okay. Ang bato sa abdo, kasi usually yun, dahil sa cholesterol. Yung sa kidney naman, iba naman yung mga calcium, yung sa abdo natin, puro mga cholesterol, tsaka mga pigment stones. Yung abdo ho, organ ho yan na nasa banda dito, di ba, Doc? Yung atay dito, di ba? Sa baba ng atay, may abdo tayo. Ang kidney, mas mababa dito. Sa likod, dito sa likod. Doc, ano bang function nitong abdo o gallbladder? Ang abdo, meron kasi siyang tinatawag na bile. Pero sa Tagalog, ang tawag doon, abdo pa rin yung liquid niya. So, abdo, yung lumalabas, abdo din. Okay? Unang-una, galing yan sa atay. Ginawa ng atay yung bile. Tapos bababa yan, pupunta yan sa abdo para maging storage. Okay? Now, pag kumain ka ng taba, ang abdo, magkocontract yan. Maglalabas yan, papunta sa bile duct, papunta yan sa intestines para idurog yung mga taba. Ang gagawin niya, malalaki. Ang tawag sa emulsification. Dahil sa bile, dudurugin yan para mas maraming maliliit. Para yung enzyme na nagdudurog ng lipids o cholesterol, mas mabilis. Kaya nga, yun. Pamproseso ko ng taba na kinakain. Yun, para mas mapalit niya, para mas mabilis maproseso, para ma-absorb natin sa katawan natin. Doc, para lang mas ma-visualize ng mga viewers natin, ito pong bile na to, likido ito, di ba? Likido, kulay green. Green. Sakto, green. Okay, green, hindi itim. So, ang visualization ko kasi sa abdo, itim pero berde pala. Kaya ngayon ang nagpapakulay sa ating dumi. Kaya natin naging yellow-brown, yon dahil sa ating bile. Okay, so, pag pumunta na yan sa intestine, kumalo dun sa taba, i-breakdown niya itong mga taba. Yes. And mas marami hubang nilalabas na bile itong abdo pag medyo halimaw ka talaga, tipong bulalo. Eksakto. Lalo na kapag kumakain ka ng matataba. So pag kumakain ka ng matataba, yun, contract siya ng contract. Pero pagka mga protein na kinakain mo o carbohydrates, yung mga gulay, mas hindi siya nagko-contract. Okay. So, yun ang silbi nitong abdo na to. Yes. Pero Doc, paano siya nagkakaroon ng bato? Paano ho namumuo itong mga to? Yung bile tawag dito is composed of bile nga, tsaka bile salts, tsaka cholesterol. Pag mas madami ang cholesterol mo, nagiging bato siya. Okay. So, kung mataas ang cholesterol, triglycerides sa katawan, mas likely ka, Doc? Yes. Okay. So, ano po yung mga usual na senyales kung meron pong gallstone ng tao? Okay. Usually, sa 100%, 80% na meron, hindi nararamdaman. Asymptomatic. Walang pakiramdam. Pero, kapag ngayon, yung bato na yun gumalaw, siyempre lalabas siya. Eh may tubo. Doon nagbarado, napakasakit doon. Sobrang sakit. Yun, kinakain yung tubo, napakasakit. Doon, ang sakit doon, sobrang sakit. Kumain ka ng pagkain ng matataba. Then, within 1 hour, sa sakit na yun. Within 6 hours, saka bago mababawasan ng sakit. So, isang sign yun, Doc. Sakit sa tagiliran, upper? Dito, upper. Lalo na pag kumain ng matataba. Yes. Okay. So, medyo more or less, alam mo na, pag laging sumasakit yung dito mo. Or minsan, kasi ang katawan natin, medyo yung nervous system natin ang tawag referred pain, minsan sumasakit dito, right shoulder. Layo na, Doc? Oo. Or yung sa likod.
sa likod masakit. Yun, isa na ring dahilan yun. So, gallstone pala yun. Gallstone yun. Okay. Kung may nararamdaman ang mga viewers natin, Doc, na mga ganitong sintomas, saang doktor po sila dapat pumunta? Anong espesyalista? And ano po yung maaasahan nilang gagawin sa kanila? Kasi yung mga iba natatakot eh. Number 1 talaga, gastroenterologist. Okay? Pero kung talagang masakit na talaga, pwede ka rin pumunta sa general surgeon or gastrosurgeon para patanggalin. Feeling ko, Doc, hindi sila pupunta dun sa mga yan. Siyempre, nakakatakot magpa-opera. Oh, yes. Okay. Doc, paano ho nakukumpirma to na sisilip po ba sa ultrasound yung mga Yun, ganyan? eksakto. Ultrasound talaga ang makikita po. Okay. And sa mga hindi pa po na ultrasound, huwag kayong mag-alala, hindi po masakit yan. Papataas lang ho yung t-shirt nyo, lalagyan ng parang gel, Gel, Doc. Tapos may gaganon-ganon sa tiyan nyo, parang buntis kayo. parang buntis. Pero ang anak mo pala, gallstone. Oo, Tapos, mga pato-pato. makikita na, no, Doc? Mm. Okay. Doc, madadaan ba sa gamot ang gallstone o may kaso bang hindi kailangang maggamot? And yung mga malala ba, kailangan talaga opera? Anong treatment? Ang usually ang binibigay is ursodeoxycholic acid. Yun ay nagpapalit daw, yung nagpapalit daw ng gallstone. Pero yung mga maliliit lang. Pero pag malalaki siya, medyo mababa ang chance na lumiit. Pero ang good news, kapag hindi masakit, walang sakit, eksakto nagpapa-ultrasound ka lang, nakita, kahit na walang gamot o kahit na walang surgery, okay na okay. Okay lang. Pero kapag ngayon may sakit na, usually, nire-recommend ng mga doktor, surgery. Puntahan pala natin, risk factors, no? Yung bakit nagkakaroon ng bato. Okay, usually yan, nasa matataba, fat, tapos babae, kasi dahil sa estrogen niya. Pag tumataas ang estrogen mo, yung cholesterol level mo, doon tumataas. Tapos pag uminom ka ng pills, doon din nagkakaproblema. Birth control pills. Birth control pills. So, fat, female, 40 years old and above. Yun, kapag sumasakit dito, naku, parang may problema na. Tapos, kung may diabetes ka, yun, pangit rin yun. Kasi yung cholesterol, hindi naging balanse. Ayun. Okay. Ang dami pala ng mga posibleng risk factors na magpapataas ng tsansa na magkaroon ka, no, Doc? Paano, Doc, kung ako, nakitaan ako ng ganun pero wala namang sintomas? Tapos medyo napraning ako ng konti. Yes. Ayokong lumaki yan. Yes. Ano kaya ang pwede kong gawin? Okay, yun. Number 1, diet ninyo. Yung doon na naman tayo. Diet na naman. Tapos, maganda yung apple cider vinegar. Okay? Tapos, lemon juice. Maganda rin. Then, bawasan ninyo yung mga matataas na cholesterol. Okay? So, na-mention nyo, diet yung pinaka maganda? Number Para 1, palihatin. diet. Yes. Mas lower ang cholesterol. Pero, interestingly, kapag bigla kang pumayat, nagkakaroon ka rin ng gallstones, Mas lumalaki yung chance. saka mas baka maging active. So, dapat dahan-dahan lang ang pagpapapayat. Okay. So, healthy food, Healthy food. Tapos, fasting siguro. fasting. Pero dahan-dahan lang, hindi pwedeng biglaan. Kasi pag bubigla ka, nagkakaroon ka ng gallstones. Bakit? Kasi dahil nga nagiging imbalance yung bile salt sa kanyang cholesterol. So, dahil sa pagbabago sa katawan. Yes. Okay. So, Doc, sabi nyo, marami pwedeng paliitin ng gamot or kung wala namang sintomas, hindi na kailangang i-treat muna. Yes. Paano po yung mga na-mention nyo na pupunta na surgeon, yung mga na-operahan? Kailan po nagde-decide na operahan ng tao? And ano yung maasahan ng mga patients na kailangan ma-operahan sa gallstones? Okay. Usually, pupunta kayo sa gastro surgeons, di ba? So, ang gagawin nila, titingnan nila, ultrasound, kung namamaga na ba yung liver ninyo or minsan namamaga na rin yung pancreas ninyo, yung lapay, namamaga na rin. Yun, sasabihin niya, uy, surgery na talaga dapat. Kung hindi, lalong magkakakomplikasyon. Kasi pag nagbabarado yun, magiging yellow na kayo, then mag-i-inflame yung liver, mas pangit. Okay, mag-i-injure yung liver. So, ang gagawin natin, tatanggalin ng serohano ang gallbladder, tatanggalin lang. Okay, cholecystectomy lang yan. Pwedeng laparoscopy or pwedeng open surgery. So, yung na-mention nyo, Doc, tatanggalin na. Hindi na bubuksan at alisin lang yung bato. Yung buong abdo, Tatanggalin na. Tapos, after that, after surgery, atay natin, gumagawa naman ng bile. Tapos, ini-storage na sa gallbladder. Ngayon, wala na storage, tulo na lang tulo. Tulo na lang tulo papuntang intestines. Okay. Yung nangyayari, magtatae ka konti. Yun lang. Actually, may anecdote ako later doon. Kukwento ko sa inyo.
Pero na-mention nyo, pag tinanggal yan, wala namang malaking impact sa health ng tao pag wala na yung gallbladder. So far, wala namang ganyang kalaking impact. Pero, wag na nating daanan yung pagka-opera na yun. Gastos rin yun. Oo, if diet anything ka na else. ho. Diet na ho. Okay. Ito, magkukwento lang akong konti. I mean, hindi naman ako doktor, pero na-undergo ko na yan sa gallbladder na yan. Yung sa akin, hindi siya gallstone, doc. Pero dumaan din ako dun sa same operation. Yung ano siya, polyp sa Polyps, gallbladder. Pero oo. kasi yung doktor ko dyan, ayaw niya yung mga polyp na yan, baka maging cancerous, sabi niya, kailangan alisin, sabi niya sa niya. Tinanggal na. So, tinanggal. So, naalala ko lang dahil na-mention nyo yung laparoscopy tsaka yung open surgery. So, share ko lang sa inyo ano yung pinagkaiba ng dalawa, ha. Yung open surgery, yan yung alam nyo na traditional na surgery na mahabang hiwa dito sa gilid, di ba, Doc? Tama. Tapos, usually, weeks yung recovery mo. Yes. Kasi masakit talaga dahil laman loob ba naman kinuha. Oo. Ang laparoscopy ho, mas makabagong technique siya na ino-offer sa mga hospital na medyo mas modern ng konti. Ang gagawin doon, 3 yung butas na dadaanan, pero hindi ka bubuksan totally. So, sa kaso ko dati, nung tinanggal yung gallbladder ko, pinadaan yung isang tubo sa pusod, yung isa dito sa may solar plexus, Doc. Tapos yung isa dito sa kanan naman. Ang gagawin pala doon, pag tulog ka, pag pinasok yung mga yun, palulubuhin ka na parang balloon, Doc. Lalagyan ka ng CO2 sa katawan para magka-space sila na mag-surgery. Tapos yun, kunin nila yung gallbladder mo, dudugtong nila ulit. Wala namang mararamdaman na sakit Pag, Tulog kasi. tulog ka. Para ka lang nag-teleport na nakatulog ka, pagising mo, tapos na. The next day, maglalakad ka na. And the next day, labas ka na ng ospital. Medyo masakit nga lang ng konti. Feeling mo, nasaksak ka sa kiyabuan ng snatcher. Pero, mabilis lang mawala. Actually, ang pinaka-uncomfortable sa kanya, yung nilagay na gas sa loob ng katawan mo, Doc. Kasi, meron kang mga weird na muscle pains dito kasi hindi pa umaalis yung CO2. Mga parang crepitations. So, yun. Kung kayo ma-ooperahan sa gallbladder, mare-recommend ko yung laparoscopy kasi makakabalik ka agad sa trabaho the next day. Basta hindi manual yung trabaho mo kung opisina lang. Parang kasing laki mas malaki lang ako din sa ballpen. Kasi sa loob nun, may pang video, tapos meron pang tools na pagpapasok pa, kukunin lang yung tapos ilalabas. Correct. So, yun. Actually, maraming mga surgery ngayon, Doc, na hindi ka nabubuksan ng loo. So, ano ang prognosis natin, Doc, pagdating sa gallbladder surgery? So, pagka tinanggal yun, magtatae ka lang muna, konting minsan hindi ka masasanay, nasusuka ka konti. That's it, back to normal tayo. Ngayon, kumain kayo na mabuti para hindi na ninyo maranasan ang laparoscopic surgery. Hindi naman siya nakakatuwa talaga. Kung pwede lang iwasan na. Dahil na-mention ni Doc yung pagtataya, may katotohanan yon. Pagka wala ka ng gallbladder, yung pagdumi mo, madalang na yung super solid na nakasanayan yon na parang buntot pag mahaba talaga. Madalang na yon. Usually, either semi-formed or minsan malambot talaga parang ganun na. Depende sa diet siguro, no, Doc? So, at least may perspective kayo ng pasyente at ng doktor. May dadagdag pa kayo, Doc? Okay, kunyari pag asymptomatic nga kayo, good diet talaga. Kasi meron nagsasabi kasi, kapag meron yung parang yung liver flushing ba, na maglalagay ng isang gano'n na cup ng olive oil, tapos Epsom salt, marami, then gano'n. Konti-konti lang kasi sa studies, hindi naman ganyan ka, pagka-inom, tapos bukas, lalabas ka ng dumi na bilog-bilog. Hindi naman pala galing sa bato yun, pag in-ultrasound. Nandoon pa rin yung mga bato sa abdo. Pero nakakatulong, pero wag yung sobrang daming olive oil. 1 tablespoon of olive oil pwede na, tapos yung mga Epsom salt konti lang pwede rin. Then tuloy mo yung good diet. So, liver flushing ang tawag. Liver flushing. So, I'm sure marami ng content dito sa YouTube na tuturo kung paano gawin yon. Kung gusto nyo yung specifics, i-research nyo na lang. And siguro in the future, kung hindi pa kayo satisfied, pwede rin naman namin i-discuss nito. Okay, so dami na naman nating natutunan dito sa kwentuhan natin about sa gallbladder. Hopefully, naliwanagan po yung mga taong nagre-request sa amin nito. And as always, ito si Glenn ng Medico.ph. Nagpapaalam sa ngalan ng aking partner, si Dr. Anthony So. Stay happy, stay healthy. See you sa next episode. Bye-bye!